Maayong adlaw kanimo igsuon higala na napunta karon sa pagpahinumdom, sa pagdasig or sa paghatag og bag-ong kaalam labi na sa mga wala pa sa relasyon sa Ginoo, wala pa ka ila kang Jesus Christ. So nun ta humano nimo ni nga pagdasig o pagpahinumdom or bag-ong revelasyon ba para sa imuha. And I was really praying na bisan gamay lang na naanapod mo'y makuha or makutlo nga pagtulon-an karong takna. Okay, so ang topic nato karon is how to get rid of sorrow. Okay, na makita sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10 nag-ingon kay ang Dios nun nga kasubo mosangpot sa paghinulsol nga makaagak ngadto sa kaluwasan ug dili magahambin sa pagbasol apan ang kasubo nga kalibutanon mosangpot sa kamatayon. So what is sorrow, by the way, no? Sorrow is a feeling of deep distress caused by loss, disappointment, misfortune suffered by oneself or others. Ang sorrow is pinakalalum na siya nga pagbati nga mas lalong pa sadness, no? Mas lalong pa sa sadness tungod kay naakay na experience or naakay suffering na walaan ka og mahal sa kinabuhi, nalugi ba imong negosyo, naabay broken relationship nga nahitabo or kaya naay mga tawo nga nag-cause sa imuha nga magmasulubon ka. So mao na ang sorrow. It's a deep distress, no? Deep distress. Sobra pa sa sadness, no? Mao na ang sorrow. So what is worldly sorrow? Worldly sorrow is not related to God, but to oneself. It is due to loss or disappointment or failure to get one's own way or pain or being caught in some sin that one wants to continue doing. It sometimes bring remorse but never true repentance. Example, kanang lalaki nga nasakpan sa asawa nga nangabit. Mga yung sila pasaylo pag masakpan. Pero kung remorse ra to siya, ang remorse ra ang nahitabo mo, mubalik gihapon na siya sa iyahang kabit. Okay? So mao na siya ang maka-feel siya og sorrow, maka-feel siya og sadness, nasakpan pa jud ko kalami para ba unta i-continue tong among patagong relasyon. No? So naay mga ingana na mga lalaki, no? Remorse lang ang ilahang gihimo. Okay? Example sa Bible kinsa gani si Judas. Best example ni siya nga naman Matthew 27 verses 3 to 5. Nagbetray si Judas. Ang gihimo ni Judas was only remorse. Yes, gi-accept niya nga nagibetray niya si Jesus. But unsa may kasangputan sa iyahang worldly sorrow, di ba? Naguol siya kay gibetray niya si Jesus, naguol siya kay gipagpalit niya si Jesus sa salapi. Okay, naguol siya, but wala gid siya nag-repent. Hinuon ang iyahang sala, iyaha panggi dungagan. Nag-commit siya og suicide. Okay? Confession without forsaking sin is useless. Useless jud kaayo nga magsigitag sige tag pangay pasaylo pero wala na to gina-forsake ang sin. Proverbs 28:13 sige ingon din ha, kadtong nagatabon sa iyahang kalapasan dili mo uswag apan bisan kinsa nga nagasugid ug nagabiya kanila magadawat og kaluoy. Kaluyan ta sa Ginoo kung i-confess nato at the same time atong biyaan ang atong mga sayop. Example sa mga wicked people nga nag-remorse lang, no? Or nangayo ra og kaning nag-admit sila nga sayop sila pero wala sila nagrepent, no? Si Pharaoh, Exodus 9:27, si King Saul, 1 Samuel 26:21. So sila ang example nga kanabang nag-admit tuod sila pero wala sila nagrepent, wala sila ni turn back to God. Okay? Ang mga tawo nga naay mga worldly sorrow, magpadayon jud na sila sa ilahang kinabuhing masalaypon, no? It leads to death as everything else worldly leads to death. Ang ilahang
Worldly sorrow mag-lead jud sa kamatayon. Dili man sa literal, labaw na jud sa spiritual. So mo na ang worldly sorrow. About ra jud sa ato ang mga gipangbati sa atong mga experience ug sa atong mga binuhatan rapod, no? So what is godly sorrow? Godly sorrow is sorrow that God produces. A sorrow that one has brought sorrow to God Spirit. Ephesians 4:30. Such sorrow causes those who have it to turn to God from all that grieves and offends Him. So, ang godly sorrow, mahibaluan nimo nga godly sorrow ng imuhang gibati kung maka-feel na ka nga nasayop ka sa Ginoo ug gusto ka mo balik sa iyaha ug gusto ka nga maghinulsol. Okay? Ingon sa Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit. Okay? So how can we grieve the Holy Spirit? Anything unholy will grieve Him who is pure holiness. Tanang mga dili Dios nun nga mga butang nga atong ginahimo makapasubo sa balaang espiritu, lying, stealing, backstabbing, anything unholy, no? Maunay makapasubo sa balaang espiritu. Okay, ma-determine din nato ang godly sorrow kung naka-feel ta og kaning mubalik ta sa tiilan sa Ginoo. Mao na ang godly sorrow. Okay? So, unlike sa worldly sorrow, magpabilin ta nga masalaypon and it will end up nga mawala pa ang ato ang kinabuhi or mamatay pa ta spiritually and physically. Okay? So, mao na ang worldly sorrow. Unlike sa godly sorrow, it will bring us to God. It will bring us back to God. Okay? And repent nga dili na usbon ang ato ang mga nahimo nga mga sayop nga nakapag-grieve sa balaang espiritu. So how to get rid of sorrow, no? Pero maiwasan ba jud nato ang kuan? Maiwasan ba jud nato ang sorrow? Di siguro maiwasan, no? Pero pwede nato ma-handle, no? Ma-handle nato ang atong mga kagalingon, no? Kung naa may sorrow nga moabot or kagul-anan nga moabot sa ato ang mga kinabuhi. So, how to get rid of sorrow? Una-una, determine if the sorrow you felt is worldly or godly. If it's worldly, stop repetitive sins and repent. Kung worldly sorrow ng imuhang gibati karon nag-cause ra dai na siya sa imuhang kaugalingong mga binuhatan, then stop repetitive sins. Kabalo ko nga makabalo ka, ma-determine nimo kung unsa tong mga repetitive sins nga nag-cause sa imuha og worldly sorrow. Okay? So if it's worldly, then stop repetitive sins and repent. Pag hinulsol nga di na nimo mausab. Okay? And do not grieve the Holy Spirit. Labi na Kristohanon na ka, nya baka kung gihapon ka, Kristohanon ka, nya ang taon kawatan gihapon ta. So maghinulsol jud ta mga igsoon, no? 2 Peter 2:9, kung dili ganita maghinulsol, maapil tas lista sa mga unsa man silutan sa Ginoo sa umaabot na panahon, sa umaabot na judgment. Kung na-fail ka, nakakawat ka, nakapamakak ka last week, last month, hala pag hinulsol karon dayon, pangayoa ang kaluoy sa Ginoo. No, ayaw tagui imuhang sala, ayaw tuguti ang imuhang kaugalingon nga magpabilin ka dinha. Magpabilin ka sa imuhang sayop, magpabilin ka sa imuhang sala. Bihain na igsuon kay naay kaluoy ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Then ikaduha, read, listen and obey the word of God and the Holy Spirit. 1 John 3:24, ang tanan nga nagabantay sa iyahang mga sugo nagapabilin diha kaniya ug siya diha kanila, nga siya nagapabilin kanato, kita nahibalo pinaagi niini tungod kay ang espiritu iya manggihatag kanako. Sumahibaloan nato nga nagapabilin ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay nga naman naa ang balaang espiritu sa ato ang kinabuhi. Gihatag na sa Ginoo sa atoa. Ug maka-determine ta
sa mali ug sa sakto nga buhaton nato. Ikatulo, make music to the Lord and listen to godly songs. Psalms 32:7 ang sa giingon din ha. Ikaw ang akong taguanan, pagabantayan mo ako gikan sa kagul-anan, uban sa mga alawiton sa kaluwasan, pagalibutan mo ako. Kanindot no? Make music to the Lord kung naakas kagulaanan. Hala, awite ang Ginoo, dayiga ang Ginoo. Praise the Lord gihapon bisag naa kay problema igsuon. Maunay dapat buhato nato isip nga Kristohano no. Nga naata sa sorrow. Okay, make music to the Lord and listen to godly song. Imbis na Kristohano na, pag ma-broken hearted, ngita mag-playlist ning sa Air Supply og sa Ben and Ben or kaya ni Ed Sheeran, no? Naunsa. Mga Kristohano naman unta. So bantay-bantay ta igsuon, no? So how to get rid of sorrow? Listen to godly song, make music to the Lord, okay? So unsa pa jud? Psalms 34:19, daghan ang mga kagul-anan sa matarong apan si Jehovah magaluwas kaniya gikan kanilang tanan. Di ba? Biblical gihapon. So daghan tag mga kagul-anan kita tanan mga Kristohanon na adto tay mga kagul-anan ng sundi jud na malalis, no? Dili malalis ang mga kagul-anan sa atong mga kinabuhi. Pero ang nakanindot lang kung naang balang espiritu sa ato kung naang Ginoo sa ato ang kinabuhi, luwason ta kanunay sa Ginoo. Luwason ta kanunay mo nay promise sa Ginoo. May igsuon kanindot ra. No? Proverbs 24:16 ang matarong mahimong ma-fail 7 times, no? Pero mutindog ra gihapon, no? Praise God. So kanindot ana ng mga promise sa Ginoo igsuon. So dili ta angay magulanon hinuon buhaton nato ang dapat buhaton isip nga Yesuhan kay nganuman ang mga matarong nga mga anak sa Ginoo. Sa panahon sa kagul-anan igsuon mura jud akong mapasalig. Pag anak ka sa Ginoo sa panahon sa kagul-anan, iyaha kang i-uphold, iyaha kang i-uplift sa iyahang mga kamot. Kanindot ana nga promise. Psalms 37:24. Igsoon higala, nagmasulog-on na ba ka sa imong kinabuhi? As in grabe nga sorrow sa imong kinabuhi. Giunsa nimo pag-conquer sa kana nga stage sa imong life? Siguro wala na hibaluan sa uban, pero saludo ko sa imuha kung during those moments sa imuhang masulub-on nga mga panahon ang imuhang kauban ang atong buhi nga Dios. Kung during those low moments sa imuhang kinabuhi, si Lord ang imuhang nakauban. And I challenge everyone nga bisag dili nimo gusto sa panahon nga nakas kagul-anan, basa sa Biblia o paminawi ang balang espiritu sa imuhang kinabuhi. Ang hinaut ko igsoon nga nadasig ta sa hamubo nga pulong sa ato ang buhi nga Dios. And I pray nga kung unsa man ang mga hinungdan sa imuhang kagul-anan karon, ang Ginoo magasapnay ug magatabang kanimo. Nalaygo ng Dios.